Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay muli po nagbabalik at tayo po'y magsama-sama at magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong kumakalat po sa social media at pinag-uusapan na po ang sinasabi pong sinakulo. At alam naman po natin Semana Santa at nagiging usap-usapan po ang sinakulo. Yung sinasabi pong may hudas at may pinapako po sa krus. Pero ngayon po, kumakalat po sa social media, ang pahayag daw po ni Atty. Rowena Guanzon ay hinihikayat daw po na si itong tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate ay pwede raw po bang gumanap sa sinakulo bilang hudas, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin at basahin po natin. Ito po kumakalat sa social media, mga kababayan. Ayon daw po kay Atty. Rowena Guanzon, ayan po, pwede daw po, Bongbong Marcos, pwede ka bang gumanap na hudas sa sinakulo, mga kababayan? Ayon daw po kay Atty. Rowena Guanzon. Bongbong Marcos, pwede ka bang gumanap? Pwede ka bang gumanap na hudas sa sinakulo, mga kababayan? Ayan po. At sino naman kaya ang gaganap na magnanakaw, mga kababayan? Yung tatlong magnanakaw, hindi po ba? Sino kaya ang gaganap doon sa tatlong magnanakaw? Hindi kaya si Tambaluslos, si Saldico, at yung tinatawag po na Sandro? Hindi kaya naman yung tatlo po ang gaganap naman na magnanakaw, mga kababayan? At yung isa naman daw po ay nagsisi. Nagsisi daw po yung isa. Hindi po ba? Hindi kaya, mga kababayan, pwedeng gawing magnanakaw di umano yung tatlo? At ito naman to sinasabi naman po ni Atty. Rowena Guanzon ay ang hudas ay pwede raw po at hinihikayat na gumanap na hudas. Ayon daw po umano kay Atty. Rowena Guanzon, si bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate, mga kababayan, para maging hudas sa sinakulo. Dahil nga naman sa dami ng issue ng korupsyon at ginto. May issue po ng ginto sa Central Bank. Alam po natin yan. Yan po, pumutok na po yan. Nung nakaraang taon pa po pumuputok yan pero walang investigasyon. Hindi po ba? At yung mga pera sa kabangkuhan, di ba? GSIS, PDIC, di po ba? At PhilHealth. At yung pati po yung ating sinasabing investment na dapat daw po ay makinabang ang taong bayan. Yung Maharlika Investment Fund. Ano na kaya? Kamusta na kaya yon? Wala na tayong balita ron, ano? Dahil nakatutok na po sila ngayon sa langis at sa impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Napakaraming issue. PhilHealth. Kamusta na ang PhilHealth? Hanggang ngayon, hindi pa yata na isasauli ang 60 billion mahigit, mga kababayan. At syempre po ang mali-maletang pera, flood control scandal. Hindi po ba mali-maletang pera? Paano mo hindi sasabihin magnanakaw at hudas? Dahil lahat po ng issue ay meron sila. May ginto, may pera. At yung sinasabing pagiging hudas daw po, dahil ang ating soberenya ay ipinamigay na sa banyaga. Sa pagiging hudas daw po sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Nagpakahudas daw po, mga kababayan. Kaya siguro nasasabi ni Atty. Rowena Guanzon na pwedeng gumanap na hudas si bongit na tinatawag na bangag di umano. Dahil sa dami ng pwedeng ikabit sa kanya sa pagiging hudas di umano. At syempre nahandyan na ang pagiging magnanakaw di umano. Kaya pagka kinumpleto mo, no? Kaya lang, mga kababayan, sa history po, di po ba? Sa history po ng sinasabing si Judas, ang history po ni Judas, nagbibigti. Hindi po ba? Kaya, ano kaya ibig sabihin ni Rowena Guanzon? Kung gaganap na Judas, itong si bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate, baka naman sa bandang huli magbigti o magbitay. Hindi naman po gagawin yun. Hindi naman po gagawin ni bongit yun. Hindi po ba? Kasi lagi po yata siyang high. Hindi po ba?
mahirap po magbigti at magbitay ang laging high kasi nasa taas ka niyan. Wow, pare, heaven. Hindi po ba? Ganyan po. Lagi pong high eh. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Hindi po ba? Dahil ito si Rowena Guanzon pilit po hinihikayat na gumanap sa sinakulo. Malapit na po yan mga tambay. Alam naman po natin. Biyernes Santo. Hindi po ba? Biyernes Santo. Ilang tulog na lang po. May gaganap na po diyang magnanakaw at hudas, mga kababayan. At kasama po ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ba? Nakapagtataka lang kay Atty. Rowena Guanzon. Ang dami-daming pwedeng ganapan ni BBM. Bakit hudas pa? Pwede naman si Dimas. Hindi ba? Pwede naman siya maging hari. Bakit si Judas pa? Parang sinasabi mong suga pa sa pera at talagang sa pera ipagpapalit ka dahil sa pera. Sa bagay, kung titingnan mo naman yung history, parang kailan lang, 2022, kay Bango-Bango at kay Bait-Bait. Hindi ba? Lalong-lalo sa mga Duterte, kay Bait-Bait, kay Galang-Galang. Pero ano po ginawa? Talagang nagpakahudas. Ang sinamahan po, sino po mga kasamahan ngayon? Ang sinamahan niya ngayon, sino po? Lahat po ng perwisyo, salot, di umano sa bayan. Ang mga kasama niya po ngayon ay isang damukal pang magnanakaw, di umano, diyan sa Kongreso at sa Senado. At ang kanya pong mga tinalaga na mga appointee niya na halos lahat po ng ahensya ay may issue ng pagnanakaw. Hindi po ba? Kaya ingat-ingat din po kayo, Atty. Guanzon, sa inyo po mga pinapahayag. Dahil nasa kapangyarihan po, ito pong tinatawag ng kanyang ate na bangag at bongit. Napakarami na pong binigyan ng panggigipit. Ang pamahalaan yata ngayon, hindi po ba? Nahandyan po, ang pamilya Duterte ay patuloy pa rin po na talaga hindi tinatantanan sa panggigipit. Nahandyan din sila Atty. Roque. Hindi po ba? At marami pang iba ang talagang nalalagay po sa sinasabing nagigipit at kinakasuhan po ng gobyerno. Ingat-ingat din kayo, Atty. Guanzon. Baka isang araw kayo naman ang balikan ng pamahalaan. Hindi po ba? Dahil sanay na sanay po. Sanay na sanay po ngayon ang mga Pilipino na makakita. Kung sino pa nagsasabi ng katotohanan, siya pang napapahamak sa panahon ngayon. At ngayon at sanay na rin po tayo, mga kababayan, sanay na rin po tayo na ang ating mga men in uniform generals ay walang pakialam sa taong bayan at walang pakialam sa ating ginto at kaperahan. Walang pakialam. Hindi po ba? Nananatili silang di umanong tulog, mahimbing po ang pagkakatulog. Hindi po ba? Ang mga men in uniform generals natin. Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Ang mga nakinabang lang po yata sa male-maleta. Hindi kaya? Muli po mga kababayan, yan po ang komento po natin sa sinasabi po na kumakalat daw po na sinasabi dito sa pahayag at paghihingkayat ni Atty. Rowena Guanzon kay Bongit at kay Bangag na tinatawag na kanyang ate na gumanap sa sinakulo bilang isang hudas, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo mga kababayan, lalo-lalo po sa biyahe. Alam naman po natin na tayo po lahat ay bibiyahe sa ating mga probinsya at kung saan pong sulok ng bansa. Ay ingat-ingat po kayo sa pagbibiyahe. Lalo-lalo po long weekends, siyempre po, Semana Santa. Ingat-ingat po. At siyempre po, happy holidays, siyempre po, happy Semana Santa sa ating lahat. At siyempre po magninay-nilay po tayo at humingi po ng awat kapatawaran sa may kapal na lumikha. At siyempre po ipagdasal po natin na tayong lahat po ay maingatan, mga kababayan. At muli po sanang makabangon ng ating bansa sa pagkakalugmok na ginawa po ng mga magnanakaw. At sana po ay maparusahan din po sila sa kanila po mga pahirap na ginawa po sa ating mga Pilipino. Sana po dumating po ang panahon na yun. Maraming salamat po sa inyo po mga pagdadasal at ipag-iingat po at maingatan po kayong lahat.
Thank you rin po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Ani Jo, ako si Pilam, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hersho ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at si Gayat Shena, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo pong lahat. Thank you po. At taste po muna tayo mga kabayan. Bye-bye!